Narito ang Pangulo ng Estados Unidos. Maraming salamat mga kababayan kong Amerikano. Magandang gabi. Hayaan ninyong simulan ko sa pagbati sa koponan ng NASA at sa ating matatapang na astronaut sa matagumpay na paglulunsad ng Artemis Dunho. Tunay na kahanga-hanga ito. Bibiyahe ito ng mas malayo kaysa sa anumang rocket na may sakay na tao at lalampas pa ng husto sa buwan. Umiikot ito sa buwan at babalik sa mundo mula sa di pa nararating na distansya. Talagang kahanga-hanga. Papunta na sila, naway pagpalain sila ng Diyos, matatapang sila. Nais naming pagpalain ng Diyos ang apat na kahanga-hangang astronaut na ito ngayon. Ngayong gabi, isang buwan na mula ng simula ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ang operasyong epikong bagsik na tumatarget sa pinakamalaking taga-suporta ng terorismo ng Estado sa mundo, ang Iran. Sa nakalipas na 4 na linggo, ang ating sandatahang lakas ay nagtamo ng mabilis, aktibo at matinding tagumpay sa larangan ng labanan. Mga tagumpay na bihira ng makita ng karamihan. Ngayong gabi, wala nang hukbong dagat ang Iran at ang kanilang puwersa sa himpapawid ay wasak na. Patay na ngayon ang karamihan sa kanilang mga pinuno at ang teroristang rehimen na pinamunuan nila. Winawasak ng command at control ng Islamic Revolutionary Guard habang nag-uusap tayo. Ang kakayahan nila na magpakawala ng mga misil at drone ay labis na nabawasan at ang kanilang mga armas, pabrika at mga rocket launcher ay winawasak na. Kaunti na lang ang natitira sa kanila. Kailanman sa kasaysayan ng digmaan, walang kalaban na nakaranas ng ganito kalinaw at kalawakang pagkatalo sa loob lamang ng ilang linggo. Talo ang ating mga kalaban sa Amerika. Tulad ng nangyari sa nakaraang 5 taon sa ilalim ng aking pamumuno, tayo ay nananalo at ngayon ay mas nananalo pa kaysa dati. Bago talakayin ang kasalukuyang sitwasyon, gusto ko ring pasalamatan ang ating mga tropa sa mahusay na trabaho na ginawa nila sa pagsakop sa bansang Venezuela. Sa loob lamang ng ilang minuto, mabilis, malupit, malahas at iginagalang ng lahat ang pag-ataking yon. Pagkatapos muling buuin ng sandatahang lakas, sa unang termino ko, tayo na ang may pinakamalakas na hukbong sandatahan ngayon. At ngayon, nakikipagtulungan tayo sa Venezuela. Em verdadeiro sentido, parceiros de joint venture, estamos nos dando incrivelmente bem na produção. Nagbebenta ng napakalaking dami ng langis at gas mula sa isa sa pinakamalalaking reserba sa mundo. Pagkatapos ng Estados Unidos, ganap na tayong independyente mula sa gitnang silangan at patuloy na tumutulong. Hindi natin kailangang naroon, hindi natin kailangan ng langis nila at wala tayong kailangan mula sa kanila. Pero nandoon tayo para tulungan ang ating mga kaalyado. Ngayong gabi, bibigyan ko kayo ng update tungkol sa progreso ng ating mga tropa sa Iran at kung bakit kailangan ang Operasyong Furia Epica para sa seguridad ng Amerika at ng malayang mundo. Mula pa noong unang araw na inanunsyo ko ang aking kampanya para sa pagkapangulo noong 2015, sinabi ko na hindi ko hahayaang magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Ang rehimeng ito, puno ng fanatismo, ay sumisigaw ng kamatayan sa Amerika at Israel. Sa loob ng 47 taon, ang kanilang mga kinatawan ang nasa likod ng pagpatay sa 241 Amerikano sa kampo sa Beirut at ng massacre sa daan-daang sundalo natin gamit ang mga bomba sa gilid ng kalsada. Sila ay sangkot sa pag-atake sa USS Cole at nagsagawa ng napakaraming iba pang karumal-dumal na gawain, kabilang ang pagdanap ng dugo. Tanging mga kakila-kilabot at madugong kalupitan noong 7 ng Oktubre sa Israel, isang bagay na karamihan sa mga tao ay hindi pa kailanman nakita. Ang rehimeng ito ang may kagagawan. Ang mamamatay tao ay kamakailan lang ding pumatay ng 40 ng libang-libo ng sarili niyang mga mamamayan na nagpoprotesta sa Iran
45,000 ang napatay. Malaking banta kung ang mga terorista ay magkakaroon ng sandatang nuklear. Ang pinakamarahas na rehimen sa mundo ay malayang makakagawa ng terorismo, pamimilit, pananakop at malawakang pagpatay protektado ng nuclear na panangga. Hindi ko papayagan ito mangyari at wala sa atin o sa mga dating presidente ang dapat pumayag. Ang sitwasyong ito ay tumatagal na ng 47 taon at dapat sana ay naresolba na ito bago pa man ako naupo sa pwesto. Marami akong nagawa sa 2 termino ko para pigilan ang paghangad ng Iran sa sandatang nuclear. Una at marahil pinakamalaga, pinatumba ko si General Qasem Soleimani sa aking unang termino. Isa siyang henyo sa kasamaan, isang matalinong tao, isang napakasamang tao. Gayunpaman, siya ang ama ng bomba sa tabing kalsada at ang ginawa niya ay talagang kakilakilabot. Maaring mas maganda at mas malakas ang posisyon ng Iran ngayon kung buhay pa siya. Malamang na ibang pag-uusap natin ngayong gabi, pero alam mo, marami pa rin tayong panalo. At pagkatapos ay kinapos ko ang kasunduang nuclear ng Iran na ginawa ni Obama. Isang sakuna. Binigyan niya sila ng 1 bilyon at 700 milyon. Milhões de dólares em dinheiro. Buhay. Kinuha niya ang pera niyon mula sa mga bangko ng PBST, SAY, Virginia, DC at Maryland. Ipinadala nila lahat ng pera nila sa eroplano para bilhin ang respeto at katapatan, pero hindi ito nagtagumpay. Tinawanan nila ang presidente at nagpatuloy sa pagkuha ng bombang nuclear. Ang kasunduan sa Iran ay sana nagbunga ng malaking arsenal ng nuclear at matagal na sana nilang hawak at nagamit ang mga iyon. Iba na sana ang mundo, wala nang gitnang silangan at wala na ring Israel sa aking palagay at ayon na rin sa maraming eksperto. Kung hindi ko tinapos ang kasunduang iyon, malaking karangalan para sa akin at ipinagmamalaki ko iyon. Mali na iyon mula sa simula. Sa madaling salita, ginawa ko ang hindi handang gawin ng kahit sinong ibang presidente. Nagkamali sila at tinayos ko ang mga iyon. Palagi kong pinipili ang daan ng diplomasya. Nagpatuloy ang rehimen sa walang tigil na paghahangad ng sandatang nuclear at tinanggihan ang lahat ng pagtatangkang makipagkasundo. Dahil dito, noong Hunyo, iniutos ko ang pag-atake sa mga pangunahing pasilidad nuclear ng Iran sa operasyong Martilyo ng Hating Gabi. Wala pang nakakita ng ganito. Ang mga napakagandang bombarderong B-2 ay nagpakita ng kahangahangang pagganap. Lubos naming winasak ang mga pasilidad nuklear na iyon. Tinangka ng rehimen na buuin muli ang programa sa ibang lugar na malinaw na nagpapakitang ayaw nilang talikuran ang layunin sa mga sandatang nuklear. Mabilis din silang bumuo ng isang napakalaking arsenal ng mga balistikong missile at sa lalong madaling panahon magkakaroon sila ng mga missile na kayang umabot sa mga pagsubok sa Aroa, Europa at halos buong mundo. Malinaw ang estratehiya ng Iran. Gusto nilang makagawa ng pinakamaraming missile hanggat maaari at nagawa nila ito na may pinakamalawak na abot na posible. Meron silang mga sandata na hindi inaasahan ng kahit sino. Nadiskubre lang namin ito kamakailan. Tinanggal namin lahat para walang makagamit o makapigil sa kanila. At ang kanilang karera para sa isang bombang nuklear, isang sandatang hindi pa nakita noon, ay halos abot kamay na nila. Matagal nang sinasabi ng lahat na hindi dapat magkaroon ng sandatang nuclear ang Iran. Ngunit sa huli, salita lang ito. Kung hindi ka handang kumilos kapag dumating ang oras, gaya ng sinabi ko sa aking anunsyo ng Operasyong Furia Epica, napakasimple at malinaw ng ating mga layunin. Sistematikong pinapahina natin ang kakayahan ng rehimen na banta ang Amerika o magpakita ng lakas sa labas ng kanilang mga hangganan. Ibig sabihin nito ay alisin ang hukbong dagat ng Iran na ngayoy ganap ng wasak. Pinahihina ang kanilang puwersa sa himpapawid at programa ng mga misil sa antas na hindi pa nakita noon at winawasak ang industrial na base ng depensa.
Ginawa na natin lahat, tapos na ang kanilang hukbong dagat at himpapawid, halos ubos na rin ang kanilang misil. Sama-sama, lalong hihina ang hukbong sandatahan ng Iran, tudurugin ang kakayahan nilang suportahan ang mga proxy na terorista at mapipigilan silang gumawa ng bombang nuclear. Ang ating sandatahang lakas ay pambihira, walang kapareho sa kasaysayan ng militar. Lahat ay pinag-uusapan ito at ngayong gabi, ikinagagalak kong sabihin na ang mga pangunahing estratehikong layuning ito ay malapit ng makamit. Habang ipinagdiriwang ang pagsulong na ito, inaalala natin ang 13 Amerikanong mandirigmang nagbuwis ng buhay sa laban na ito. Para hindi harapin ng mga anak natin balang araw ang isang nuclear na Iran. 2 beses nitong nakaraang buwan, naglakbay ako papunta sa base ng himpapawid sa Dover at gusto ko talagang makasama ang mga bayani na ito pagbalik nila sa lupa ng Amerika at nandoon ako kasama nila. At ang kanilang mga pamilya, kanilang mga magulang, kanilang mga asawa, kanilang mga mister, sumasaludo tayo sa kanila at ngayon ay dapat natin silang parangalan sa pamamagitan ng pagtupad sa misyon na kanilang inialay ang kanilang buhay. Sinabi ng bawat isa at ang kanilang mga mahal sa buhay, pakiusap, Ginoo, pakiusap, tapusin ninyo ang trabaho ng bawat isa sa kanila at tatapusin namin ang trabaho at tatapusin namin ito ng mabilis. Malapit na kami. Gusto kong pasalamatan ang ating mga kaalyado sa gitnang silangan, Israel, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Kuwait at Bahrain. Sila ay naging mahusay at hindi namin hahayaan na sila ay mapahamak o mabigo sa kahit anong paraan, anyo o aspeto. Maraming Amerikano ang nababahala sa tumataas na presyo ng gasolina kamakailan. Ang panandaliang pagtaas na ito ay lubos na bunga ng rehimeng Iranian na naglunsad ng mga baliw na teroristang pag-atake laban sa komersyal na oil tanker at mga kalapit na bansang walang kinalaman sa sigalot. Patunay ito na hindi dapat pagkatiwalaan ng Iran ng sandatang nuclear dahil kiyak nilang gagamitin ito agad. Magdudulot ito ng dekada ng pang-ingikil, pagdurusa sa ekonomiya at kaguluhan, mas balala kaysa sa maisip natin. Hindi pa naging ganito kahanda ang Estados Unidos sa usaping ekonomiya para harapin ang banta na ito. Alam ninyong itinayo natin ang pinakamalakas na ekonomiya sa kasaysayan at nararanasan natin ito ngayon. Sa loob ng isang taon, kinuha natin ang isang bansang patay at mahina. Ayokong sabihin ito, pero isa tayong bansang patay at mahina pagkatapos ng nakaraang administrasyon. Ginawa natin itong pinaka-promising na bansa sa mundo, malayo na tayo at walang inflation. Record-breaking na investments ang pumapasok sa Estados Unidos, higit $18 trilyong at pinakamalaking stock market sa kasaysayan na may 53 all-time records sa isang taon. Dahil dito, napunta tayo sa posisyong alisin ng matagal ng cancer na tinatawag na Iran na may sandatang nuclear. Hindi nila alam at hindi inisip kung ano ang darating. Tandaan mo, dahil sa ating programang Perfuri, Baby Perfuri, sobra-sobra ang gas ng Amerika, napakarami nating gas. Sa aking pamumuno, tayo ang pinakamalaking producer ng langis at gas sa mundo. Hindi pa natin binibilang ang milyon-milyong bariles mula Venezuela dahil sa mga pulisya ng administrasyong Trump. Mas marami tayong napoproduce na langis at gas kaysa sa pinagsamang produksyon ng Saudi Arabia at Russia. Isipin mo yon. At ang numerong yan, sa lalong madaling panahon, ay magiging mas malaki pa dyan. Walang ibang bansa tulad ng atin saan man sa mundo at maganda ang kinabukasan natin. Halos hindi nag-aangkat ng langis ang Estados Unidos mula sa Strait of Hormuz at hindi na rin sila mag-aangkat sa hinaharap. Hindi natin kailangan yan, hindi natin kailangan yan, at hindi natin kailanman kinailangan. Tinalo at winasat natin ng lubusan ng Iran. Nawasak sila hindi lang militarily, kundi pati na rin sa ekonomiya at sa lahat ng ibang paraan. Ang mga bansa na kumukuha ng langis mula sa kipot ay dapat nilang bantayan ang daanang yon. Dapat nila itong kontrolin at pahalagahan. Madali naman nilang magagawa yon.
Tutulong tayo, pero dapat nilang protektahan ang langis na talagang kailangan nila. Para sa mga bansang walang gasolina, marami ang tumangging makilahok sa pagpugot sa Iran, kaya kinailangan naming kumilos mag-isa. May mungkahi ako. Una, bumili kayo ng langis sa Amerika, sobra ito roon. Pangalawa, mag-ipon kayo ng tapang kahit huli na. Dapat ginawa nyo na yan dati pa kasama kami. Tulad ng hiningi namin, pumunta kayo sa kipot at kunin nyo na, protektahan nyo, gamitin nyo. Sa madaling sabi, nawasak na ang Iran. Tapos na ang mahirap, kaya madali na lang ito. At sa totoo lang, kapag natapos na ang labanan na ito, kusa namang magbubukas ang kipot. Kusa talaga itong magbubukas. Gusto nilang magbenta ng langis dahil yun lang ang paraan para muling buuin ang bansa. Muling dadaloy ito at bababa ang presyo ng gasolina. Mabilis ding tataas ang presyo ng stocks. Hindi sila masyadong bumagsak, konti lang, pero nagkaroon ng magagandang araw kamakailan. Mas maganda ang resulta natin kaysa inaasahan ko, pero kailangan nating pagdaanan ang paglalakbay papuntang Iran. Laban sa banta na ito, dahil sa ating makasaysayang pagbawas ng buwis, mas malaki ang natatanggap na refund ng mga tao kaysa sa inaasahan nila. Dahil sa napakagandang proyektong yon, malakas ang ating ekonomiya, patuloy na lumalago at malapit ng muling umunlad ng higit pa kaysa dati. Malalampasan nito ang antas noong nakaraang buwan, simula Operasyon Furia Epica, sinabi ko nang magpapatuloy tayo hanggang makamit ang ating mga layunin. Dahil sa ating progreso, masasabi kong nasa tamang landas tayo para matapos ang lahat ng layuning militar ng Amerika. Sa lalong madaling panahon, atakihin natin sila ng buong lakas. Sa susunod na 2 hanggang 3 linggo, ibabalik natin sila sa panahon ng bato kung saan sila nararapat. Samantala, nagpapatuloy ang mga pag-uusap. Hindi natin layunin ang pagpapalit ng pamahalaan at hindi rin natin ito sinabi, ngunit nagbago ang pamahalaan matapos mamatay ang lahat ng mga orihinal nilang leader. Patay na silang lahat. Ang bagong grupo ay mas makatwiran at di gaanong radikal. Kung walang kasunduang magaganap sa panahong iyon, pabantayan natin mga pangunahing target. Walang kasunduan. Atakihin natin ang lahat ng kanilang mga planta ng kuryente ng malakas at malamang na sabay-sabay hindi natin tatamaan ang langis kahit na ito ang pinakamadaling target. Dahil wala itong bibigyan ng pagkakataon para mabuhay o makabangon. Pero maaari nating atakihin at mawawala ito at wala silang magagawa tungkol dito. Wala silang panlaban sa himpapawid at nawasak ang kanilang radar. Hindi tayo mapipigilan parang malakas na puwersang militar. Ang mga nuclear na pasilidad na winasak ng B-2 ay tinamaan ng sobrang lakas na abutin ng mga buwan bago muling mapuntahan ang lugar. Mahigpit naming binabantayan sila gamit ang satellite. Kung makakita kami ng kahit anong galaw, kahit na pagtatangka lang, tatamaan ulit sila ng mabibigat na misil. Hawak natin lahat ng baraha, wala silang kahit isa. Mahalaga na mailagay natin sa tamang konteksto ang tunggaliang ito. Ang pakikilahok ng Amerika sa unang digmaang pandaigdig ay tumagal ng 1 taon, 7 buwan at 5 araw. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay tumagal ng 3 taon, 8 buwan at 25 araw. Ang digmaan sa Korea ay tumagal ng 3 taon, 1 buwan at 2 araw. Ang digmaan sa Vietnam ay tumagal ng 19 na taon, 5 buwan at 29 na araw. Nagpatuloy ang digmaan sa Iraq ng 8 taon, 8 buwan at 28 araw. Nasa isang napakalakas at napakatalinong operasyong militar tayo laban sa isa sa pinakamakapangyarihang mga bansa. 32 araw na ang lumipas at winasat na ang bansa at sa totoo lang, hindi na ito banta ngayon. Dati silang siga sa gitnang silangan pero hindi na ngayon. Tunay itong pamumuhunan para sa kinabukasan ng inyong mga anak at apo. Ang buong mundo ay nanonood at hindi makapaniwala sa kapangyarihan, lakas at katalinuhan.
Hindi talaga sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang kahusayan ng sandatahang lakas ng Estados Unidos. Ngayong gabi, bawat Amerikano ay maaring umasa na tuluyan na tayong magiging malaya mula sa agresyon ng Iran at pananakot gamit ang sandatang nuklear. Dahil sa ating mga ginawa, malapit na nating matapos ang banta ng Iran sa Amerika at sa mundo. Sinasabi ko, nakamasid ang buong mundo. At kapag nagawa natin ito, kapag natapos na ang lahat, ang Estados Unidos ay magiging mas ligtas, mas malakas, mas masagana at mas dakila kaysa dati. Pagpalain nawa ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan ng sandatahang lakas ng Estados Unidos at pagpalain nawa ng Diyos ang Estados Unidos ng Amerika. Maraming salamat at magandang gabi.